So welcome back guys sa Gubat Garage. So ngayon nandito na ulit tayo sa garahe. So matagal-tagal natin itong di nagalaw. Sa unang video natin nabanggit ko yung about sa harness na galing siya dito sa local natin na 111. Then ire-repair natin yung mga sockets niya para dun sa mga ilaw ng living. So ito nga pala yung mga project natin. Yan, meron tayo dito 111 plus yung NMAX natin na pang araw-araw. So balik tayo dito sa living natin. So wala pa din siyang galaw, yun pa din siya. Ito yung likod niya. So yung harness niya pang 111 na local, kailangan natin siyang ma-repin dito or ma-harness dito para gumana yung taillights natin ng ayos. So bago nga pala natin simulan yung harness ng taillight natin sa living, kailangan ko muna malaman kung ano yung mga linya na nakakapit dito. So buksan natin ito isa nating project. Bale ito nga pala yung pandili natin. Yan. AE111 na Baby Altis. So ito yung ginagamit natin pang araw-araw. So doon sa harness natin, dalawa yung linya natin doon. Ito, isa papunta dito sa garnish lights. So ang laman nito ay reverse light lang. So malamang sa malamang yung linya natin na nando doon na isang socket, isa reverse light lang. Then yung isang linya, ito papunta siya sa tail light. So ngayon kailangan natin hanapin kung alin yung sa tail lights na signal light at saka yung sa tail lights na brake lights. So ito lang naman yung dalawa yung umiilaw. Ito namang sa loob natin is hindi umiilaw. Ayan. So hanapin lang natin. Tapos meron tayong nakitang ibang linya which is I think dito siya sa plate light. So kailangan din natin siyang ibaba ng linya. So ito, may plate light siya dito. Ayan. So since yung sa bumper ng living, yung tail lights niya is magkakasama, kailangan din natin pagsama-samahin yung linya na yun. Tapos yung plate light nito nasa likod ng nasa ilalim ng bumper, nasa taas ng bumper. So kailangan din natin siyang ilipat. So eto, nabaklas na natin yung sa harness, na paghiwa-hiwalay na natin siya. Ngayon identify natin kung alin yung sa harap at saka yung sa likod. So ito, nung makita natin dun sa kabila, ito yung dalawang ilaw ng plate light. And then ito yung sa reverse light sa kanan. Tapos meron pa siyang isa. Nasaan na yun? Ito naman yung sa kaliwang side natin. So ngayon, pagkasama-samahin lang natin yung linya dito. Tapos tatanggalin natin yung socket kasi single socket to na 6 pin. Siguro papalitan ko na lang yung socket nito since wala akong socket nung female na dapat dito sa harness. So ayun, tara, let's go. So yan, paghiwalay na natin yung harness sa taas at sa baba. Tapos na-route ko na din yung sa ilaw niya dito sa trunk.
And then, ito, in-route din natin siya dito para makita ko lang kung gaano kahaba yung kailangan nating harness. Tapos ito din. So, pansamantala, sinalpak natin yung tail lights para alam natin kung saan lilinyahan and hanggang saan yung wire na kakailanganin natin. So, ito yung sa tail lights na socket yata ito. Kasi wala na kayo ibang makitang socket. So yan na yata yun. Kailangan natin siyang ayusin. So ito maigsi siya kung makikita nyo. So kailangan pa natin itong pahabain. Kasi dito din dapat nakamount sa taas. So meron mga clip dito sa taas na pwede natin paglagyan ng harness. So dapat din sa dadaan. Tapos sasalpak natin siya. Pero hindi pa natin ito magagawa ngayon kasi wala pa tayong harness sa loob. So kailangan muna natin yun. Siguro titignan muna natin yung pangharap na harness. Yung sa headlight, titignan natin kung papasok ba siya. Pero sana pumasok kasi madaming i-re-repin kung sakali. Tapos naikabit ko na din yung ilaw dito sa taas. Yan, kung mapapansin nyo, nakasuklok na siya dyan. Hindi ko lang sure kung tama yung pinaglagyan ko o dapat yata dito. Ay, hindi pala. Dito. Dapat yata dito. Pero hindi ko din sure kung tama ba yan. Pero ayan siya. Nakamount na siya. So nakakabit na din yung trunk light natin. Ayan. May trunk light na tayo. Sa tail light naman, pinaghiwalay lang natin yung harness ng taas at baba. Kasi yung sa Love Life na local, ano siya, nasa taas yung brake light. Ay, yung reverse light niya. So ngayon pinagsama natin siya. So bubuksan pa natin to. Hindi ko lang sure kung kailan pa kasi medyo busy tayo ngayon eh. Tapos ito, ni-route natin siya. Dapat dito siya nakalagay sa taas. So bibili na lang siguro tayo ng mga clip na pagmamountan. So ayan yung kaha natin, medyo nabubulok na. Madami-dami pang gawain dito. Pero ayan siya ngayon. Tapos yun nga pala, yung tail lights isinalpa na natin. So ito, yung itsura niya. Zoom out natin. Yan, sinampa natin yung tail lights natin pangsamantala para makita lang natin kung hanggang saan yung mga harness na. So kung makikita nyo dito, ito yung harness ng tail light. Bitin siya. Pahabain pa natin to para umabot siya dito. Kasi ang pangit naman kung nakalaylay siyang ganyan. So, i-mount natin siya dito sa taas. Tapos padadaanin ulit natin dito sa harness na to. Tapos sa dulo, pagsasama-samahin natin siya. Tapos ito pala, ito yung galing dun sa taas. Kung mapapansin nyo, 3 socket. Itong 2 socket na to sa ano to, sa plate light. So yung plate light ng Levin, saan ba yung bumper na to? Yung plate light ng Levin, nasa likod siya ng bumper. Ayan, so ito siya. Lilipat lang natin dun yung harness na yon. Tapos itong isang socket, ito yung sa tail light, sa reverse light. So since nga yung sa Levin natin is ito yung reverse light, signal light, tsaka brake lights, pagsasama-samahin natin siya. Tapos siguro i-re-repin ko na lang to o papalitan ng socket kasi hindi ko sure kung paano ginagawa dito eh. Ayoko namang idiretso, gusto ko may socket pa din. So bibili tayo ng mga socket niyan. So balik tayo dito sa engine bay ng Levin. So nga pala guys, okay na yung harness nito. Ito nakasampa na to, pero binaba ko ulit ng konti kasi ito nga, diba, papalitan natin to. Ikakabit na. Ayun. So ililipat natin siya dito. Kuha natin itong taas. Pero yung baba, ang gagamitin natin is ito. Kasi magkaiba sila ng ilalim. Ang kailangan natin is ito para dun sa condenser ng aircon. Ayan. Ito naman, nasimulan ko na to. Tapos sa headlight naman, okay na din tayo dito. So ito yung sa signal light, sa headlight,
Tapos park light. Itong isa, saan ba to? So windshield washer yan, tank. Ito naman, ganun din. Okay na dito. Ito, sa ano to? Sa radiator fan. So, doon yan sa loob. So, ito lang naman yung tatlong kailangan natin. So, na-test fit ko na din pala dito yung headlight ng Levin. Baka ang gawin natin, kasi mayroon tayo dito ng dalawang bumper. Isang BZR. Hindi pala. BZG pala. So, ito yung isa nating BZG. So, may chin siya, tsaka fog lights. Ayan. Ito yung fog lights niya. Tinabi ko lang. Hindi ko pa din siya nalilinis. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong TRD. Tapos, doon sa kabilang bodega, meron pa tayong BZR. So, hindi ko alam kung alin yung ikakabit natin na bumper. Pero yan siya. Tapos sa mags, meron na din tayo. So, ito yung mags nung dati nating Levin na 4-door. So, ito yung picture nung dati nating Levin. Nabenta na nga lang siya last year kasi nga meron na tayong 2-door, so wala nang sense kung dalawang Levin pa yung sa atin. Tapos, sa interior, may dashboard na tayo dyan. Ito siya. Huwag na pala, masira. So, right hand siya, kinonvert siya sa left hand. Kaso, ang daming kulang. Ang meron lang sa atin, ito, cover ng gauge, tapos itong center console, tsaka shift boot. So, nakabili na din tayo ng radiator, tapos ito pa yung sa windshield washer tank. Same lang naman siya. Ayan. Tapos dito, meron tayong stash ng parts. So, sa stash natin ng parts, hindi ko sure kung ano pa yung mga nandito dito. Pero meron pa tayo dito mga ilaw na sariwa. Ayan. So, ito yung BZR na headlight. Iba pa siya doon sa pan-TRD. Ayan. So, ayan. Meron pa tayo palang spare dito, NAR. So, nga pala guys, yung Levin natin is tatlo, no? Dalawang 111, ito yung isa. Tapos yung isa nasa shop pa, inaayos pa. Tapos isang 101 nasa shop din, inaayos pa. Pero sa mga kapatid ko yun, ito lang yung sa akin talaga. So yun guys, no, yun yung update natin sa ngayon dito sa Levin natin. So nagawa lang naman natin ngayong araw is yung likod, naayos natin yung routing nung harness, and then ito na-test fit natin itong mga ilaw. Hindi ko lang siya na-video na kanina since di pa din naman natin matetesting yung ilaw dahil nga wala pa tayong harness sa loob. Hindi ko pa naayos eh. So dito naman tayo sa isang project. Ito stock lang to. Plano natin sana mag-euro pag nagka-budget ulit, pero for now unahin muna natin tong Levin natin kasi hindi ko pa alam kung kailan ito matatapos. Mukhang mahaba-habang project to, pero sa ngayon, yan muna yung focus natin. Tapos dito, ito yung ginagamit nating motor pang araw-araw din. Kung may bibili lang sa labas, ganun. So ito nga pala yung tindig ng ating 111 na Corolla. So, ayan. Dynamics lang naman yung coilovers niya, tapos yung mugs. Ito, 16 siya. So, mas malaki siya. Hindi nga pala yan guys TNA. Mukha lang TNA, pero Koenig lang siya na 16s. So ayun, thank you guys.